ay sa halip na ilabas ng mainstream media, yung mga testimonya nyo ay nababaliktad pa kayo at hanggang ngayon, pilit na sinisiraan ang kredibilidad nyo. Yes po, sir. Yun ang pinakamasakit sa amin, sir. Kasi din dalawang mata namin nakikita namin, sir, kung anong abutan ng mga media, kung anong laro ng mga media, at kung ano karami yung trolls na nakita namin sa isang establishmento dyan sa Makati. Ang unang katanungan, na-establish na po natin ang malalaking halaga ng pera, maleta, ang na-deliver po ninyo sa mga personalidad. Saan po galing ang cold cash? Saan po nagmula ang cold cash? Kasi, Ano po sasagot? sir, baka po pwedeng kunin itong mic. Yan, salamat Tapos po. pakilala po muna. Tapos sagot. Okay na po yan. Sige, nandito po. Ako po si Benny S. Buluntati. Masasabi ko lang po, tungkol dun sa mga pera na pinanggagalingan. So, merong pagsakan si boss dun sa, sa Bolivar District sa bahay niya. Lahat ng nagre-remit po sa kanya, doon binabagsak. So, pagkatapos nun, dinadala namin sa Horizon Home sa bahay niya po. So, maraming beses po na nangyayari po. So, parang routine na namin ng paghahakot, pagsisecurity, pagde-deliver. Yung pong sinasabing binabagsak ang pera sa kanyang bahay, sino po yung mga nagbabagsak ng pera? Iba-iba po, iba-ibang galing na probinsya. Hindi namin alam talaga po yung kilala yung iba na nagdadala. Yung makasagot po na yung EA niya po. Pwede po ba nating masabi na mga contractors and contractors po ang mga nagbabagsak ng pera? Ang alam ko, yung mga contractor po. Mga contractors po. At kapag po binagsak yun, syempre po, cold cash na rin po pa. Yes po. Bali, ang iba dyan nakasilid sa malita. Ang iba, nakakarton. Tapos, pagdating doon, binababa namin. At binibilang yung EA niya po na si Paul at saka si Mark. Ang mga maleta po, bring your own maleta. Nagpo-provide po ng maleta. Pag dineliver, nakamaleta na po. Hindi po yung si Boss Zaldi po ninyo ang nagbibigay pa ng maleta para paglagyan. Ay, yung nag-deliver po, sa kanila na po. Sa kanila sa nalagyan. So, pag mag-deliver naman kami sa iba, si Boss, nagpapabili sa amin ng malita dito sa Green Hills, saka Divisoria. Nagpapabili. Yan po. Pero saan po nang galing na ang mga maleta Rimowa? Ang Rimowa po ay isang European brand na talagang mahal po na klase ng maleta. O dahil po sa disenyo ito? Depende naman po kasi sa nagbumibili po doon. Minsan sila ni Paul may contact na. Pipick upin na lang namin. Sabi nyo, yung iba tingin nyo, contractors yung nagdadala ng pera sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde. May napansin din ba kayo ng mga government officials na nagdi-deliver din ng pera kay Congressman Saldico? Doon sa Valle Verde, karamihan po yung mga security niya lang po nagde-deliver. So, sa amin naman, ang ginagawa namin, nakaabang kami doon, tapos bababa namin, papasok doon sa Valle Verde. Doon na rin po si Paul Estrada, yung nagbibilang. Para malinaw, no? Security ng contractors o security ng government officials? Hindi namin specific kung ano ba siya yung tauhan po nila. Yung mga contractors na sinasabi nyo, I'm sure yung iba naririnig nyo sa pangalan. Naririnig nyo rin ba ngayon o kamakailan na naging controversial dahil doon sa pagdinig sa flood control scandal? Opo, naririnig ko na. May pagkakataon po din sa inyong affidavit, no, na ang Bucor po, sila po ang nag-deliver ng pera kay Zaldico. Yung sa Bucor man po, ako ma'am, hindi ako actually na involved dyan. Yung may kasama kami dyan na may nakakita, dalawa sila. So, hindi ko alam kung sino pa. Hindi ko rin masabi na, opo. Sa mga kasama nyo po, baka Opo. may mga may kwento po kayo tungkol doon sa testimonya doon sa Bureau of Corrections, sir?
Nandun, dun sa kabila kasi yung involved po dyan. Sir. Doon na sa kabila. So, hindi rin po kami pwede magkwento na hindi namin aktual na nakita. Yung kay Congresswoman Laila De Lima, pwede nyo ho ba ikwento kung kailan nyo siya unang nakita at ano hong mga pangyayari rin na napansin nyo dun sa pakikipagpulong ni Congresswoman Laila? Kung Laila De Lima po, nakita po namin sa Team EAC po, sa townhouse. Nakita po, ako nakasaksi po 2 beses ko nakita. Nakipagpulong sa kay Kong Saldi, sa kay dating Speaker Romualdez po. Nakita mo rin na paglabas dun sa kay Congressman Saldico, may dala-dala siyang paper bag o maleta. Meron po, paper bag po. Ilang beses po ulit? 2 beses ko siyang nakita ko. May ebidensya po tayo nito dahil isa po siya sa umaaray at nagde-deny na walang katotohanan ng inyong mga salaysay. So, sa amin, wala kaming nakuhang picture, pero sa team namin po, lahat kami nakakita. Personal knowledge. Personal hindi Opo, naman yung nagde-deny. service na sasakyan, Grandia po, tsaka may isang backup siya. Yung pong transaction ninyo or sa yung panahon na nakikita po ninyo si now Congresswoman Laila De Lima, ito po ba ay kahit minsan nadalaw nyo po siya o na-escortan nyo po ang let's say si Zaldico na binisita siya sa kanyang kulungan? Hindi po, hindi kami naka-escort. So paglabas na po niya nangyari ang mga transaction or coordination with her. Siya mismo pumunta sa townhouse po. Kay sir, name po nila, sir. I am Chris Dado, sir. Oo. At doon sa testimony nyo, alin yung para sa'yo, alin yung pinaka-remarkable na abutan ng pera? Isa para sa akin yung ano ko doon, sir, is yung nagde-deliver sa mga media po. Hindi ko lang banggitin sa ngayon. Sa tamang panahon ko na banggitin po, sir. Kayo mismo ang nagdi-deliver sa Kasama namin yung media coordinator ni Congressman Saldico. Yun yung nasa affidavit, si Joey De Guzman. Yes po. Tapos, kasama nyo, so kayo ang umiikot sa media para ibigay yung pera para sa media. Yes po. Doon sa media na yon, broadcaster, taga-radyo, taga-print, Taga-TV. o taga-TV. Meron nga sa house, sir. Meron sa radyo po. Meron din sa... Hindi ko nabanggitin, sir. Sa tamang panahon ko nabanggitin. Kalimitan, saan nangyayari yung abutan? Restaurant, bahay, or what? Or yung mismo sa media company. Minsan, meron kaming inahatid sa bahay, sir. Nakapaghatid din kami sa house, sa car park. Nakapaghatid din kami sa isang restaurant. Kamiting niya. Tapos, minsan, inahatid namin sa drop-off ng station nila po. Station ng Station ng media. Media station. media station po. Maleta, envelope, paper bag. Paper bag po. Paper bag. Paper Sa bag. tingin nyo, magkano laman ng paper bag? At o gaano kalaki yung paper bag na? Hindi ko na po matansya, sir. Siguro, bayad yun sa mga talent fee nila, sir. Ano to? Lingguhan o buwanan? Lingguan din, sir. Lingguhan. Yes po. Lingguhang paper bag po. Yes ito. po. Ito ba yung tingin nyong dahilan? Kaya simula nung lumabas kayo sa Club Filipino at binunyag nyo yung mga nakita nyo at personal na karanasan nyo, ay sa halip na ilabas ng mainstream media, yung mga testimonya nyo ay nababaliktad pa kayo at hanggang ngayon, pilit na sinisiraan ang kredibilidad nyo. Yes po, sir. Yun ang pinakamasakit sa amin, sir. Kasi din 2 mata namin nakikita namin, sir. Kung anong abutan ng mga media. Kung anong laro ng mga media. At kung anong karami yung trolls na nakita namin sa isang establishmento dyan sa Makati. Saan po ito sa Makati? Sa Valero po. Ano pong, maaari po bang ninyong mabanggit man lang yung building? Hindi ko na po muna sasabihin po, ma'am. Pwede, ano ko na, sisiwalat ko na po, andyan na sa investigasyon po, ano na talaga. Kasi mahirap magbitaw ng anong, Totoo rin. yes po, kitang-kita ko sa 2 mata ko kung paano nila laruin.
ang social media po. Sa mainstream media, ano ang panawagan mo at bakit hanggang ngayon binabaliktad at sinisira ang credibility? Sir, from the very beginning, kaya kami gumanito, sir. Sa mga malalaking media practitioner dyan, sir. Kaya kami lumabas, pasensya na po kayo. Hindi na po namin masikmura po ang pinanggagawa ng gobyerno sa amin, sa ating kababayan. Lalong-lalo na sa mga kababayan kong nasa Mindanao. Halos baha, gutom, krisis, dahil napupunta sa Corruption. korupsyon. Yung pera sana na para sa flood control or sa health ng mga tao, kalusugan ng mga tao, pagkain ng mga tao. Kaya bilang ordinaryong Pilipino, sir, concerned kami na baka sunod na araw, yung mga anak namin, 18 point something na yung utang ng 18 point something trillion na yung utang ng bansang Pilipinas na ito. Yung mga anak namin, yung mga apo namin sa susunod na henerasyon, maghirap. Yan ang hindi namin matatanggap at hindi namin tatanggap sa sarili namin na iwanan sila ng ganyang kalaking utang ng bansang Pilipinas po. Maraming salamat. Sir, maliban doon sa mga testimony nyo na nakita nyo yung mga trolls, nakita nyo yung mga mystery media, meron po ba tayong mga physical evidence or litrato na magpapatunay na talagang tumanggap sila? Yung abutan. Sa security personnel, sir, hindi namin gawain yung magpanay ganyan-ganyan kasi nakapokus kami sa VIP namin, sir. Nakikita lang ng dalawang mata namin, sir. The most especially si Orly Gutesa. Kasi siya, marami siyang alam sa pagdating sa mga bilangan ng pera na sinasabing ang 1 milyon, 1 kilo. Totoo yan, sir. Nagkwento yan mismo. Totoo yan. Humigit kumulang. For the record lang po, no, masasabi po ba natin na ang administrasyon ni Marcos ay merong mga troll farms? Masasabi at masasabi talaga mo kasi nakita ko sa dalawang mata ko. Kanino ba yung connected din doon si Kung Salty at si Speaker? Di ba ang pinaka nila si So lahat po ng PBBM naman. paninira ngayon sa mga hindi sumasang-ayon sa mga polisiya o kung ano bang programa na hindi maganda ni Marcos Jr. At yung paninira sa mga Duterte specifically ay utos ni Marcos sa kanyang mga trolls? Actually, hindi ako pro Duterte at hindi rin ako pro Marcos, ma'am. Pero masasabi ko talaga, sobra, binadjitan. Binadjitan talaga tong trolls na to. Sir, 24 oras, 300 personnel nag-ooperate sa isang establishmento dyan sa Makati. Na anytime pwede niyong ituro. Na anytime pwede namin ituro, sir. Pero sa ngayon, nung nabulabog na, sir, baka nag-disperse na. nag-disperse na. Kasi before kami lumanta dito, sir, from the nakita ko yung isang establishmento, ni-review ko, wala nang katao-tao, sir. Paano kayo napunta ron, sir? Sinama kami ng isang media coordinator with his group na pumunta doon sa establishmento na yon. Tapos, nung andun sila sa taas, inutusan kami ng, kasi ang sitwasyon nun, libre chow, libre kain yung mga na yun, mga empleyado doon sa establishmento. Nangyari, nagparty sa taas yung mga boss, mga media coordinator. So, nung umakyat kami doon, inakyat namin yung mga fruits, mga beverage nila doon sa taas. So, makay kami sa elevator na maliit, umakyat kami doon. Nakita ko, punong-puno ng computer ang isang palapag. Para pong Umakyat ako sa hagdan ulit, isang palapag. Umilip ako. Kasi parang ang lapit lang. Ang babata pa ng mga troll agent nila So doon. ilang palapag ang opisina ng troll farm? 3, sir. 3. Yes po. Para maging particular, anong floor po? 4th floor? Second. 5th floor?
Second Third. floor, third. Yun yung occupied nila, sir. Fourth. Second, third, fourth. Yes po. Occupied nila yun. Dito po sa mga nakakaharap ninyo ngayon, meron po ba sa aming mga vloggers ang nabigyan ninyo ng paper bag, envelope o maleta? Sa inyo, so far, wala naman akong nakikita sa inyo, ma'am and sir. Okay. At least, maliwanag yun. Sir, kayo po, ano po yung pinaka-unforgettable na maleta delivery o ibang mga nasaksihan nyo patungkol sa corruption? Sir, I'm Rene Boy Julian. Sir, ang participant po dito, ako po yung yung nasa picture na nasa aeroplano na doon. Ako yun na minsan ginamit din nila trolls na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung na yun. So, bali kami noon, convoy full force kami noon papunta kaming hangar. Maraming malita ho yung 48 malita. Kakantsawan pa nga kami mga kasama namin mga security dahil mabigat dahil isasakay namin sa eroplano. So hindi ko namin alam at hindi ko rin alam kung saan nila dadalhin yung na yun. Kung saan i-deliver yung 48 malita na yun. Yung sa eroplano na dinala namin na Kasi full force kami noon, mga security, saka mga active na... Para lang po magkarga ng mga maleta sa aeroplano. Pero hindi ho kayo kasama sa biyahe? Hindi po ako kasama sa biyahe. Yun, kinarga doon sa sa eroplano. Yung kasama din ako nagkarga doon kasi security driver din ako. Kaya alam ko kung saan yun. Nahagip nga yung yung malita doon. Ako po yun. Kaya at saka yung yung kay Sir Garcia, yun nasaksihan din namin doon sa pag-transfer ng pera. Sino po Doon si sa- Sir Garcia? Doon sa George Garcia. George Garcia, Family. ma'am. Ah, Si Sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. Sir, siya yung pumilik chairman yata. George Garcia. Yes, ma'am. Yan po, nasaksihan po namin na transfer sa kasi ang po kasi doon, ma'am, sir, si Paul sa si Mark na kasi doon ang doon, nagsasikaso. Pakilinaw, paano mo transfer? Ano po yon sa sasakyan lang po kasi yun, sir. Nasaan Sasakyan lang, mo yun, nakadikit lang po. Nasaan kayo lugar? Andun lang po sa may parking kami kasi andun lang Parking kami. saan po ito? Sa may Maidas po. My gosh. Ano to, bago mag-election o after election? Ano to, sir? Hindi ko na maanohan kung kailan yung abutan na yun. Year po. Ano pong year? Hindi na po tanda. Okay, ma'am. Balikan ko lang sa aeroplano. Sino yung kilalang personalidad na sakay ng aeroplano na yun na pinagkargahan nyo ng maleta? Ang kasi yung aeroplano sir ang pagkaalam namin sir kay boss ko yun Oh. Kung ano yun, yung aeroplano na ko yun. Opo, pero syempre may taong pasahero doon. Sino pasahero? Hindi po na namin alam yun. Hindi nyo rin alam saan papunta yun. Hindi, sa knowledge ko po, hindi ko po alam. Kasi nagkarga lang sila. Sino po sa inyo ang na-involve sa Paway? Paway delivery? Nasa kabila po. Nasa kabila, hindi natin nalaman yung no. Of course, question po, sa pagpaparatang po ng marami or pagdi-deny po ng marami na wala hong katotohanan ang inyong mga sinasabi. Tinanong din po namin sa kabila to. Kanino po kayo mas na-offend? Kanino po kayo mas na-offend na sinasabing kayo ay mga sinungaling at ang kredibilidad po ninyo at imahe questionable? At yung sa nagbaba sa amin, saka yung may mga sinasabi na sinungaling sinasabi namin, pero natatakot na sila malaman yung katotohanan na involved sila. At saka yung iba dyan, supporters nila. So, kami wala namang kinikilingan kung sino. Basta, ang sinasabi lang namin ay katotohanan lamang po. Sino po sa inyo nakapag-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez? Kami Sir, Sir, baka pwede pong pakwento. I'm Dante Orbilio. Hawak na lang po. Salamat po.
Ako isang driver ni Kong Saldico sa team namin. At the same time, security po. Malimit po ako na mautusan isa sa driver na paghatid ng pira doon sa bahay ni Kong Romualdez. Yung malimit po na yan, every delivery, ilang maleta po? Ang every 3 days sa ang namin, delivery namin, ma'am, siguro aabot ng 10 o 12 malita. Size po? Ang size po ng mga malita nito ay large saka medium. Meron din pong small. Saan po dinideliver? Doon po sa 42 McKinley, then 41 Forbes. Aguado po. Aguado rin meron. Sa Aguado. Opo. Labas po tayo ng Aguado, tawid po tayo sa gate 4. Ito po ay Malacanang office na, ano po? Ito po yung Harapan PGH. po mismo, ma'am. Kayo po ba ay nakapag-deliver po sa loob ng Malacanang? Hindi po. Ang kwan po, Aguado lang po. Ang pagkaalam ko ay kay Kong Romualdez yung building na yon. Doon po namin dinideliver o binababa yung mga malita. Sino po nagre-receive? Bilang isang driver, ma'am, dahil kasama ko naman si Paul at sa Paul Estrada, yung ni Boss Salde, saka ni itong si Mark Exay. Sila na po yung nagbababa doon sa sasakyan. Minsan tinutulungan ko po. Pag nandun na po kami, binababa ko. Yun sila na pong nagdadala sa loob ng bahay. Yang 10 maleta po na yan, ano pong sasakyan ang gamit? Minsan po yung ginagamit naming sasakyan ay bulletproof na Super Grandia po. Kung hindi yung puti, yung itim po. So pati po yung sa passenger side at yung sa likod, napupuno po yan ng maleta Passenger kung saan side po? sa likod po. sa likod. Opo. May Kasi bakante po siya, ma'am, sa may likod. bakante sa likod, maluwag po yun. Kasi nakatupi. Pinofold yun. Pinofold Bali, yung ano upuan, sila, ano? kargahan. Bali yung, ginawa talaga yung bulletproof na yun na van, Super Grandia. Wala nang upuan sa likod. So, kasya kahit ng mga 15 malita, this size. Tinanggal na po. Tapos may upuan lang sa harap. May dalawa, tsaka yun. Bali, 4 lang kung nakakasya ng bar. Doon sa nag-deliver kay Speaker Martin, sino po sa inyo ang nakapag-deliver po ng pera kay Congressman Sandro Marcos? Yung dun sa kabila. Sa tito po doon. Pero sa knowledge po ninyo, nakapag-share naman na po kayo ng inyong mga experiences, ano po. Yung nasa Paway po kayo, yung pong picture na meron kayo, picture po together with, is it Bongbong Marcos, is it Sandro Marcos, or Lisa Araneta Marcos? Yung actual dito na Sa kabila. sa kabila po. Mhm. So, yung kayo pong mga nandito, ano pong na-deliveran ninyong mga address? Within Manila lang po or meron kayong outside Manila? Sa akin ma'am sa within Manila. Manila. Dito po. Yung una, ang pinakamarami talagang deliver ko sa akin na experience ko. Simula 2002 kay former Speaker Martin Romualdez po sa 42. Simula nung umupo si boss ng APRO, Chairman of Appropriation, Kailan po? Ano pong year ito? 2022 po. Okay. Noong September 2022, start kami na deliver yung kay dating speaker po sa 42 McKinley Road. Ito po yung hanggang- nasa tapat ng simbahan? Dito lang banda po. Yung tapat ng salon? Sanctuary. Oo, yung santuario. Before mag-sanctuary po. Before. Okay. Sige. Bali, simula 2022 po, nag-deliver kami po doon. Sa akin na experience po, hanggang 2023 ng December. Tapos, nung 2024, January, nalipat na po yung deliveries po namin doon sa 14 Nara Street, South Forbes. So, doon yun ang Yung imbakan sa loob po. na po yun. Ano? Opo.
Kasi pagpasok mo, may gate, tapos pababa, basement. Doon na po yung, kahit makita niyo na po sa picture po yung imbakan po ng ano. Kanino ng po mga bahay? maleta. Kay dating speaker po.